Nasa ano na tayo? Lesson 5 na tayo, right? Okay, so, have you installed your Photoshop software na ba? In Yes. your laptops? Okay, what about the others? Ma'am Chloe, Ma'am Precious, Sir Bibbs. Okay, that's good to know. What about Ma'am Precious and Sir Bibbs? Nakapag-install na ba tayo? Okay, meron na. Okay, so let's now open our... Okay, hindi ko na close tong After Effects. Nangyari dito. Okay, so can you open your Photoshop right now? Okay, so because we will now be on our Photoshop lesson. Wait lang pala may ano pa pala, may PowerPoint pa pala for that. Okay, good evening everyone. We are now in our day 5, the Adobe Photoshop Basics. So, we're gonna design with the most used graphic design software. Okay, so Adobe Photoshop is a raster graphics editor developed and published by the Adobe Incorporation for Windows and Mac OS. It was originally created in 1987 by Thomas and John Knoll. Since then, the software has become the most used tool for professional digital art, especially in raster graphics editing. Okay, so we have here some comparison for both Adobe Photoshop and Canva. Okay, so pwede bang tayo, parang voluntarism? Okay, kung sinong magbabasa. Okay? Dalawang comparison in each and then say something about it if observe mo ba yan or something that resonates with you, okay? Or parang ano yung connection sa nalalaman mo based on what you read, okay? So let's start with the two differences between Photoshop and Canva. Ma'am Jo, can you please start it? Sure. Yung first two lang, no? Adobe Photoshop is paid software. Expensive monthly, yes, expensive siya. And Canva is around $10 to $12 per month for Canva Pro. For Canva Pro, what I'm paying is cheaper. Parang nasa $299, ganyan lang. Tapos si Adobe Photoshop, mahal siya. Yun lang talaga. I'm using the parang student teacher package, parang student package, nasa na Photoshop po, kasi I use it for work. So, mga nasa 1 to something. Ganun. Yeah. Kaya kailangan siyang gamitin kasi masakit. The other one is used by professional designers, photographers, yung Adobe Photoshop, and then the Canva is used for small business or by small business students, hobbyists. For me, I agree with that. For Photoshop, I use it for meron kasing mga features na wala sa Canva. So, Photoshop is mostly your own design, ganyan, and the quality when you, parang paano ba? When you download the pictures, parang walang nawawalang quality as compared to, sa akin lang as compared to Canva. And then Canva, it is really more used by students or yung medyo less yung experience. Like my daughters use it for school. So, that's why we have Canva. So, yun. Okay, thank you po, Ma'am Jo. So, ayun no. So, parang yung ma'am, yung package is parang something discounted na yan, right? Yes. Okay, so imagine monthly 1,200. Tapos, ang Canva, parang nasa 200 plus lang. And, if you're lucky, actually, madaming parang
binebenta siya sa sa Facebook or sa Twitter. Yung good, parang, let's say for example, meron akong school account sa Canva. Parang ganon. So, one school account para sa academy ko. I don't know how many students pwedeng malagay doon. Basta maraming students ang pwedeng mapasok doon. So, parang yun yung binibenta nila. So, it's much more expensive than the normal subscription sa Canva. Pero, marami kang na-add doon na estudyante. So, that's why, binibenta nila. Kasi just like for me, naki-avail lang ako sa parang Canva ng school kunuhay na ginawa nila. Pero, pwede ko siyang hindi school. Parang naging cheat code lang siya, kumbaga ba. So, which means na very cheap talaga ang Canva. Okay? So, yung subscription na inano ko is yun ha, talagang nakasubscribe talaga yun. No? So, kumbaga parang student daw kami sa university or sa school na yun. Okay? So, parang binayaran ko lifetime access parang 300 pesos lang ata. No? So, dahil working student din, hanap talaga ng yung pinakamura. So, yun yung nakita ko and yun yung na-subscribe ko. Okay naman siya so far. Pero yung sa Photoshop, for now, hindi ko pa talaga kaya ang 1,000 plus per month. No? So, makakaya ko lang pala, ko pa lang for now is yung crack version pa lang muna. Okay, other than Ma'am Jo, meron bang iba dito na nakasubscribe talaga sa Canva? Sa Canva, sa Photoshop? Meron ba? How about Sir Bibbs or Sir Allen? Crack din ba yung inyo? Crack lang din po. Okay, crack lang muna tayo. Okay. Okay, so the third and fourth one, Sir Allen, can you please read them? Third one, okay, extremely powerful editing tools and layers from Photoshop, and then sa Canva, for a while hindi ko makakita, more basic editing tools, drag and drop interface. Ano po no? Parang mag-share ako kung ano yung ko. Sorry, hindi ko kasi. Yes po. Okay po. I already used Photoshop before. Yung Canva po kasi sa akin bago. And I already compared them. Tapos, si Canva, good siya for yung nagsisimula pa lang, walang masyadong alam technically. Pero the difference is marami kang tools na magagamit sa Photoshop compared to Canva. But Canva naman is easier to use kasi nga meron siyang mga templates, tapos meron siyang ready-made templates, mga shapes. So parang nag-drag and drop ka na lang compared to Photoshop na kailangan mo mag-start from scratch. And at the same time sa Canva, marami kang ideas na makukuha compared to Photoshop. But overall, Photoshop is a powerful tool kasi nga marami kang mapagpipili ang mga different kinds of editing tool. Siguro magdidepende na lang sa version. Yung ginagamit ko kasi is yung yung portable. Kasi yung portable mas magaan. Yung PC ko kasi parang hindi kaya. So, yun. The more yung editing tools, the more yung mas latest yung version, mas mabigat. Si Canva, online ka lang, and then you can use Canva. So, I think that's it po. Okay, thank you, Sir Allen. So, hindi na ni Sir Allen yung nasa fourth one. Okay, but it's okay. So, tama yung kay Sir Allen. So, sa Canva, para siyang Pinterest. Na at the same time, pwede kang makakapag-edit doon. So, it gives you some inspiration, no? Na
ay, gantuhin ko pala sa magazine ko, ay, gantuhin ko pala yung poster ko. Pero, yun nga lang, limited yung ating tool sa Canva. So, sa ano din naman kasi sa Photoshop, napakamarami niyang tools, pero yung ideas mo and yung kung ano yung gagawin mo sa yung iyong-iyo lang talaga. So, pwede kang maghanap ng inspiration, pero not in the Photoshop software itself. Okay? And it is really a powerful and extreme editing tool. So, kaya yun, pag the more powerful your application is, your software is, the more na mas mabigat din yan sa laptop nyo. So, ngayon nga sa akin, yung ano ko parang naggumagapang na din light itong laptop ko dahil sa After Effects and meron pang Photoshop, tapos meron pang mga ibang other editing tools. No? So, hindi, na-uninstall ko nga yung Premiere Pro ko ngayon kasi hindi na talaga siya kaya. So, next we have the Adobe Photoshop supports raw file. Okay, sino ba mga photographers natin dito? Meron ba tayong photographers dito? Or kahit someone who's familiar lang with photos and raw files. Meron ba? Okay, so if wala, so yung raw files, parang ano siya, parang same sa sinabi ni Ma'am Jo na sa Photoshop is wala talaga siya, hindi talaga siya magma-minus, kumbaga, ng quality. So, yun din yung sa pictures, no? Like sa DSLR or sa digital cameras natin, pag sa atin, as sa normal na tao, pag umabot ng 5 to 7, 8 MB yung pictures natin, parang ang laki-laki na sa atin, na parang, uy, ang laki ng storage na to. Pero pag sa camera yan, pag ba't 5 MB lang yung storage na to, ibig sabihin, hindi yan sa naka-raw file. Kasi sa raw file, super crisp talaga and super, talaga, yung details ng picture and everything and coloring, andun talaga siya. Okay? So, raw files usually runs from 20 to 30 MB each picture. Okay? So, hindi pa yan na-open ng Canva, even the Lightroom and Adobe Photoshop na mobile, hindi yan nila na-open yung raw file. So, sa Canva, hindi rin siya na-open pa for now. So, dito, JPEGs, PNGs, and limited lang yung ma-open niya. Pero actually, Canva is evolving every now and then. And ngayon, nakaka-open na nga ito ng GIF, nakaka-open na nga ito ng videos, ng audios, no? So, who knows, maybe in the future, makaka-open na din tayo ng raw files sa Canva. So, next, steep learning curve sa Photoshop takes time to learn the software. And sa Canva, very intuitive and easy to use with minimal learning. So, example ni Ma'am Jo kanina. So, yung anak niya daw is gumagamit ng Canva for school. No? So, madali lang siya gamitin kahit ng mga bata or kahit even when you're not very inclined sa arts, you can still definitely use and enjoy Canva. Pero sa Photoshop, sasakit talaga yung ulo mo. No? So, totoo lang talaga yan. Sa real talk lang, sasakit talaga yung ulo mo. Kasi, kung sa Canva, feeling mo, ang galing-galing mo na, 1 hour, 2 hours pa lang, kita mo yan, may magazine cover na ako, may poster na akong cellphone, may poster na ako for a cellphone brand, parang ganun. Pero sa Photoshop, baka 5 hours ka na sigurong gumagamit ng Photoshop, hindi mo pa alam, minsan na, Epson na ka, ba't hindi ko makuha? No, and that's totally fine. That's totally fine because Photoshop is definitely not an easy app, okay? Ang dali-dali lang talaga gamitin ng Canva, pero compare mo siya sa Photoshop, sobrang hirap talaga, okay? Lalo na pag nag-start ka sa Canva, and then wala ka talagang idea ng Photoshop, ma-overwhelm ka talaga sa tools nito, no? Sa kung gaano kadaming mga options, yung mga ganon. Okay?
So next, we have the number 6 and 7 difference of them. Ma'am Jazz, Komia, can you please read the 5 and 6 po? 6 and 7 pala, 6 and 7. Jazz, Komia. Ano, Mike? Okay, what about Ma'am Chloe Namora? Okay, pause si Ma'am Chloe. Okay. So, balik na lang tayo kay Ma'am. So, ngayon, ang magiging ngayon is me, Ma'am Jo, and Sir Allen. So, parang gano'n na lang. Para at least meron pa din tayong discussion. Okay lang po ba? Back to you po, Ma'am Jo. Sige, ano nga yun? Sorry, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Number 6 and 7 po pala. 6 and 7. Itong complex UI. Yes po. Yun. So, si Adobe Photoshop daw, complex UI, multiple windows and panels. And then for Canva, clean, simple UI tailored for graphic design. Yun, nag-agree din ako doon. For Canva, dun sa clean, simple UI, it's really so simple and easy to use. Tapos yun, syempre, nandun yung mga templates. Tsaka parang sa akin, madali siya kasi andun na lahat yung kailangan mo. Tapos, it really tells you kung gusto mong i-delete yung page, kung gusto mong i-duplicate, ganyan. Tapos parang sa experience ko, halos drag and drop naman lahat ng mga elements, ganyan. Pero yun lang, medyo limited nga siya. For example, ito gagawa ko ng, kunyari, gumawa tayo ng magazine cover, di ba? Pero isang page lang siya noon. Kumbaga, isang screen lang ng Canva. Kung let's say, meron kang gagawin na invitation or gagawa ka ng brochure, magbubukas ka na naman, parang panibagong project na naman siya, parang ganun. Sa Photoshop, yung experience ko is, pwedeng iba-ibang windows, parang iba-ibang tab siya, parang, basta ganun, parang iba-ibang tab siya. So, madali siya kung marami kang, kung busy kang tao, ganyan siguro, or hindi mo kailangan magsara ng isang project para mabuksan mo yung isa. Kung let's say may i-edit ka dito sa picture na to, pwedeng nakabukas yun habang nakabukas din yung magazine cover, habang nakabukas din yung brochure. Parang ganyan. Complex UI, yes, I agree. Medyo complex talaga si Photoshop. Actually, kaya rin ako nagre-relearn ngayon. Kasi di ba nag-update siya, tapos meron na siyang mga AI, ganyan. And until now, may mga nagagawa ako sa Photoshop na hindi ko alam yung tawag. Like, ngayon ko lang na-discover na clipping mask pala yung tawag nung gusto kong gawin or yung ginagawa ko before. Kasi parang nakuha ko lang siya through time. Medyo matagal nga yung learning curve niya. Tapos yung Photoshop na pag let's say nasa tablet or yung mobile version, hindi ko siya maintindihan. Kahit parang, kahit years na ako na nakakagamit ng Photoshop sa Windows, hindi ko siya magawa pag nasa tablet. Parang nababack to square one ako. Ganun. Ang lakas makakinder. Ganyan. Pero eventually naman, when you get the hang of it, I feel like parang gratifying naman siya kasi may nakukuha kang effects sa Photoshop na hindi nabibigay ni Canva. Yun. Tapos, yung patuloy pa ba ako? Naririnig na ba ako? Yun. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Yung ma'am. next, ideal for advanced photo editing, illustrations, and logos. Yes. Si Photoshop. And then for Canva, better for basic graphic social media assets. Sa akin, nagagamit ko yung Canva pag let's say I have to do yung mga Instagram posts, yung mga madalian, mga Instagram posts or yung mga FB, mga social media, gamit na gamit siya kasi kumbaga, wala ka naman ng masyadong i-edit sa quality ng photo. For example, kung mobile version lang naman siya, tapos kukuha ka lang ng template, patong-patong ka ng mga kung anong elements, let's say kung may gusto kang sticker na ilagay, ganyan. So, madali siya para sa akin. Kung mabilisan siya kasi Canva, madaling gamitin sa phone. For Photoshop naman, for yung mga advanced photo editing, naka-experience kasi ako na may mga client na yung, gusto nilang gumanda sa Photoshop, sa picture nila.
Or minsan yung mga pictures na ginagamit para sa mga website nila, medyo tsaka talaga. So medyo kailangan ko. Papatanggalin yung pimples. Oo, yung mga ganon. Papaibahin yung merong red eye. Oo, yung mga ganon. Parang profile picture ng doktor pero mukha siyang haggard. So kailangan medyo blooming siya ng onte. Yung mga ganon. Doon ko siya nagagamit si Photoshop. Yun. Pero parang feeling ko kulang pa yung aking kaalaman dun. Okay, thank you so much po, Ma'am Jo. Okay, so ayun. So, complex UI yung sa Adobe Photoshop. Just like yung sinabi ni Ma'am Jo. So, di ba kahit siya na nga na gumagamit na ng Photoshop sa Windows, pero pag another na naman, pag meron sa mobile or sa tablet. So, kasi, Photoshop is not made for everyone to understand. Kaya ganun yung UI niya, no? UI pala, ibig sabihin nun is user interface, okay? So, yung pag-open mo ng application, ano yung bubungad sa'yo? No? Di ba pag open natin sa Canva, ang bubungad sa atin agad-agad, what will you design today? Di ba? So, parang may intindihan mo agad, ay, mag-click pala ako dito, maghahanap pala ako dito kung ano yung i-design ko. Parang Facebook lang yung ano niya, yung labanan niya na madali mo talagang maintindihan. Yung delete is hindi na siya nakatago. Malaki talaga yung button ng delete. Yung mga icons niya is maiintindihan mo talaga, no? Okay, so next naman is ideal for advanced photo editing. So just like what I said kanina, so yung advanced photo editing kasi yung merong mga file formats na hindi na-open yung Canva pero na-open ng Photoshop, and just for example, yung gustong kuminis ang skin, gustong mawala yung pimples pero not in a very filter na yung Remini na edit, no? So, kung okay lang sa mga professional, no? Kung okay lang Remini na edit sana, hindi na sana sila gagamit ang Photoshop. Pero kasi, need nila ng parang professional touch, di ba? Dapat they still look professional kahit edited yung face nila. Kahit pinaganda yung face nila, dapat parang natural pa lang din. So, in that case, we're gonna use Photoshop and hindi lang yung mga potso-potso na mga filters. Okay, balik tayo kay Sir Allen. So, sa number 8 and sa number 9. Okay po. Number 8, save in PSD and other formats sa Photoshop, and then sa Canva, save or export to JPEG, PNG, and PDF. So sa Photoshop, maraming formats na mapagpipilian, kagaya ng sabi ni Coach, na limited sa Canva. Kasi yung nakita ko kasi sa Canva parang lang JPEG, PNG, tsaka yung PDF. But sa Photoshop, marami kang formats na mapagpipilian, and at the same time, yung project is you need to save it in PSD. The similarities ng dalawa is like for example, magsisave ka ng project sa Photoshop in PSD, ma-open mo lang yun sa PSD, and then I'm not sure sa Canva po pero I think sa paggamit ko po, pag mag-save ka ng project sa Canva, yun magagamit mo lang din sa Canva. Okay, and then yes po, sa Canva pa lang, sa Canva mo lang din ma-open. Okay po. Not unlike sa Photoshop na ma-open mo in other applications na supported nila yung PSD. PSD, okay. And then, unlimited customization and precision sa Photoshop. And then, sa Canva naman, templates, guide, design with templates, guide, design within parameters. Okay, so, yun na yung sabi ni Ma'am Jo kanina, tsaka ni Coach, no? Na sa Photoshop is parang meron kang freedom na gawin kung anong gusto mong gawin. Maggawa ka ng curve na parang yung normal na shape na circle, gawin mong curve.
Tapos sa Canva naman, again, yun nga, yung sabi ko kanina, madali kang makakagain ng idea sa Canva kasi nga merong templates na makikita mo that will guide you throughout your design project. Like me, every time I start creating a project, wala talaga akong naiisip. So, therefore, I tend to look for design as basis, guidance, which is very helpful, especially po sa, yun, sa nagsisimula pa lang, and hindi pa gaanong may alam sa layout and design po. So, I think that would be all po. Okay, thank you po, Sir Allen. Okay, so, yung Adobe Photoshop natin, yung ano pa lang niya, yung parang, yung editable na project niya or na file, pwede nating ma-save in PSD para ma-edit. For example, meron tayong collaboration with other people. So, for example, sa iba pala silang application gumagamit. So, sa digital artist niya pala ipapasa, and yung digital artist is gumagamit ng IBIS Paint. Okay? So, IBIS Paint can also open PSD files, no? So, IBIS Paint can surely also open the file na ginawa mo sa Photoshop. So, vice versa lang din. So, pag sa IBIS Paint niya ginawa, sinave niya PSD, pagka-send niya sa iyo, na gumagamit ng Photoshop, ma-open mo yun. Pero, itong sa Canva, yung sinisave niya lang is JPEG, PNG, GIF, PDF, and meron na din tayong other formats ngayon, pero final product na yun siya. Kumbaga, hindi na yun siya yung editable na file natin. Kasi yung editable file natin, nasi-send siya through a link and ma-open lang din sa Canva pa din. No? So, if you want to use another file or another software para sa pag-edit, hindi mo siya ma-open yung edited pa na pwede pa siyang ma-edit. Okay? So, next we have unlimited customization talaga sa Photoshop, and yung sabi ni Sir na as someone daw na wala pa masyadong alam sa arts, so, and sa graphics, so, mas maganda sa Canva sa mga starting pa lang kasi we have the templates and guide designs para hindi masyadong mahirapan. Okay? So, next we have Adobe Photoshop is a high-end desktop software. So, high-end siya. Yan yung, syempre, sa mga clients din natin na high-end, kung gusto natin yung kita natin is high-end din, yan din, syempre, yung gusto nilang gamitin mo, no? So, ayaw din nilang yung ginagamit mo is sa Canva lang kasi limited lang yung customization dyan. Canva naman, web-based and mobile app siya. So, yun lang din yung nakagandahan sa Canva kasi kahit saan ka magpunta, you can edit it. No, you can edit your design in there. So, parang siguro as a designer, for me, use the best of both worlds, no? So, especially for me, that I'm always traveling, I'm always on the go, so if meron akong project or if meron akong kailangan i-change, on the spot, agad-agad, of course, I would use Canva. There was a time that I traveled from Bukidnon, Davao, and then went here to my municipality to attend a seminar. And then I have to make a logo. And I don't have my laptop with me. So make a logo in 15 minutes. So what I used is IBIS Paint and Canva. No? So Canva kasi, kahit even in my mobile phone, I can use it. I can get elements na pwede kong maasahan na pwedeng for a 15-minute time, pwede na siya, yung parang ganun good, no? Pero if hindi siya madalian, of course, use a high-end software. In that case, we're gonna use Photoshop, okay? Photoshop, occasional lang yung update niya, and sa occasional updates na yun required
required ang full reinstallation. So, pag merong update si Photoshop, automatically, parang same good sa natin, sa application sa mobile phones. There is an update with Facebook. Do you want to install it? While installing, you can't use it. And then after update is done, would you like to load it or restart or parang ganon? Pero sa Canva naman, yung update niya is automatic. No, kahit hindi ka online at that time, kahit online ka at that time, kung may i-update sila sa system nila, ma-update talaga yan kasi web-based siya eh. Para siyang Facebook, no? Pero sa Facebook na meron tayong application, i-update pa din natin yung software. Pero yung sa web, constant yung update yan. So lastly, parang same lang kanina, we have the higher monthly cost. You really need to buy it. And sa Canva naman, kung ayaw mo, kung wala kang budget muna na mag-upgrade sa Pro, sa free ka na lang muna, no? So, pero, sa free natin, wala tayong masyadong mga edits na magagawa doon. No? So, for example, like yung background, yung mga ganon. So, baka nagtataka kayo ba't si Coach Angel? So, nagtataka ba kayo? Kasi sa ibang section, parang nagtataka sila but hindi masyadong, kumbaga, in-depth daw. Hindi daw super in-depth yung pagturo ng mga tools sa Canva. So, first or second day ata yon. So, di ba, inaituro ko na sa inyo yung lahat ng mga tools na nasa Canva na nasa free and basic use lang. Kasi hindi kayo lahat merong Pro. Okay? So, yung Canva kasi, wala talaga siyang in-depth na tutorial kasi yung Canva, lahat-lahat na gusto mong gawin or yung tools na gusto mong gawin sa Canva, dalawa lang yung reason yan. Either wala talaga yan siya sa Canva na tool, sa Photoshop, or pangalawa, wala kang Canva Pro kaya hindi mo yun magamit. For example, remove background. Yung remove background, napakahirap. Paano ituturo ko sa'yo? I-erase natin, isa-isa? May ganun ba sa Canva, sa free, na pwede siyang ma-erase? I think wala tayong erase background sa free na Canva. No? So, paano nyo, yun yung parang pinagtataka ko sa kabilang section. Paano mo mapipilit sa akin na turuan kayo mawala yung background ng image mo? Wala kang Canva Pro. Diba? So, sino bang naka-Canva free lang ngayon? Sir Allen, yung Canva nyo, Pro din po ba? Nag-pro na po ako kasi mahirap po pag walang pro. Diba? So, mahirap kung walang pro. Hindi yun kasalanan ng coach or ng na ba't mo yan hindi tinuro? Kasi wala kang pro. So, nasa pro, ang dami mo pwedeng ma-access na tools doon. Pero, still, it's not, Canva doesn't provide as many tools as there is in Photoshop. And even in Photoshop, kahit anong software, wag niyong i-blame sa taong nagturo sa inyo kung bakit hindi kayo marunong pa din yan. Kasi, kahit anong turo sa inyo, kung hindi nyo i-apply sa self nyo, kung hindi kayo mag-e-explore by yourself, hindi kayo mag-grow niyan as an artist. No? Stop blaming others, kumbaga. Tingnan si Ma'am Jo. Diba si Ma'am Jo, hindi niya alam na clipping mask yung tawag doon. Pero ginagamit niya yun. Bakit? Kasi nag-e-explore siya by yourself. Hindi mo yan malalaman pag hindi mo yan i-explore. No? 2 hours of discussion and doing an activity is definitely not enough para maturo lahat sa Photoshop and even sa Canva na always nag-a-update ng mga tools. No? If you want to improve, then do the work. No, wag niyo i-blame sa teacher nyo. Except lang if grade 1 student ka, hindi ka marunong magbasa, so hindi ka naturuan ng teacher, so siguro parang ganon,
blame the system kasi siguro 50 ka bata kaya hindi na naturuan yung iba. No? Pero sa Canva talaga, guys, as napapansin nyo, wala tayong super in-depth tutorial. Yan po talaga kasi hindi namin mapipilit lahat ng students na magkaroon ng Pro. Kasi kumbaga yung basic tools na nagagamit natin, yun lang muna yung i-apply natin. Okay? So, next in our presentation is the Photoshop shortcut keys. Ma'am Jo, ilang years ka na pong nag-Photoshop? Hindi ko na alam. Paano ba? Mga 2016 siguro, 2017. Pero, banong-bano pa ako nun. Self-study lang. So, Okay, so memorize nyo na po ba itong Photoshop shortcut keys? Hindi. Actually, meron ba kaming copy nito? Parang kailangan ko to. Alam Yes ko lang po, yung mga yes normal. po. I will be sending it po. Yung mga Okay, alt, so parang Control Z, yung mga ganun lang. yung mga shortcut keys talaga dito sa Photoshop, ano siya, it will make your work parang mas madali. Pero I don't know, ang tagal ko nang gumagamit ng Photoshop, parang minsan ko lang siya ginagamit kasi parang mas visual kasi ako na tao eh. Pero ewan ko din, pag nag-edit ako ng video, nagagamit ko yung mga shortcut keys nila. Pero sa Photoshop, parang may meme nga dyan na paano mo malalaman nga professional, hindi professional, kumbaga, parang tumanda na gumagamit ng Photoshop. Ang, doon, parang, pag hindi alam ang Photoshop shortcut keys, matagal na yung gumagamit. Parang may ganun na meme eh. O yun. Kasi pag, usually daw, yung mga nagme-memo is para lang sa quiz or parang kakagamit pa lang. No, helpful naman siya, pero I don't know, hindi ko talaga siya ma-apply in myself. How about Ma'am Jo? Nag-try po ba kayo ng mga mag-try ng mga shortcuts dati? Tinitingnan ko ano yung mga ginagamit ko. I guess yung mga common, yung mga cut, yung mga undo, yung mga alt Z. Before kasi parang isang Z lang, isang undo lang, tapos ano na. Tapos naabutan niyo pa yun, Ma'am? Oo. Sa Photoshop, naabutan ko pa din yun. Diba? Kaya yan yung reason, guys. If naabutan nyo yung Photoshop na parang pinaka-basic talaga, hindi kayo masasanay sa Photoshop. Oo. Alam nyo bakit? Isipin nyo yung undo. Isang undo lang pwede, diba? guys. Oo. Isa lang pwede para ma-undo mo yung parang may 5 steps ka. Pupunta ka pa talagang histogram. Tapos iisa-isahin mo sila sa pag-delete. Di ba yun, Ma'am Jo? Oo, tsaka gusto ko kasi yung kiniklik ko siya ng mouse para ina-explain niya sa akin anong gagawin niya. Like yung mga laso, yung mga ganong eme. Parang minsan, kasi kinakapa ko siya lagi. So parang, nasanay na lang ako na mouse, yung mas ma-mouse ako kaysa ma-hotkeys. Ganyan. So yan siguro yung reason, Ma'am, bakit yung mga nagtumanda na sa Photoshop is mas pinipili nila yung mouse click. Kasi dumaan tayo sa face na isang undo lang. Oo. Never forget talaga. So, kaya mouse talaga tayo. So, screenshot ko lang muna, and then I will be sending it in your group chat. In our group chat pala. Akalain mong may mga magic. W pala si Magic One. Akalain mo. Okay. Usually, yung ginagamit ko lang dito is brush tool, yung eraser tool, tapos yung control zoom in and zoom out. Yun yung talagang always na ginagamit ko. Okay, so it's now sent in our group chat. Okay, so let's now go and have our Adobe Photoshop interface introduction. So yung ipapakita ko is parang recorded na lang siya na interface kasi alam naman natin na 'di ba we're using cracked version, and when we're using cracked version or even yung Photoshop niya talaga, pag sinishare screen kasi siya, merong mga parts na pag kinlik mo, for example, right click mo,
hindi siya lumalabas yung options na nagpapakita sa screen mo. Hindi siya lumalabas sa pine-present mo. Yung ginawa ko is nag-record na lang ako beforehand. Okay, wait lang. Hanapin ko lang muna. Photoshop. Okay, wait lang ha. Sarang mo ito. Photoshop. Hindi na ba siya editing ba? Sa video editing. Kasi rin na siya record. Shop. Corporation for Windows. But sometimes the extremely powerful edit version, it's a web-based Adobe Photoshop. Anak ka, sarap ko siya. Uy, sarap ko siya. Wait lang, guys. Sarap ko siya ba yun? Nabuang na yung daan eh. Ay. Okay. Ako po. Ako ba yun? Bakla. Bakla. Asan yun? Baklang ito. Backlit ang ito. Ay, diling sama ko. Wait, stop natin. Hindi na siya maon. Naku, okay, so parang, I don't know, parang na-misplace ko, mag-open na lang, magta-try na lang ako mag-open ng Photoshop. And then, ask ko na lang sa inyo if nakikita nyo ba yung ano ko at the moment or hindi. Okay, parang screenshot ko na lang siguro and then i-ano ko as PDF. Okay, I'm now opening Adobe Photoshop. Share screen. Entire screen. Okay, ayan. Okay, so for our first activity, ito yung gagawin natin. Kita ba sa ano ko? Ay, oo, kita siya. Okay, so ito yung, parang yung title niyan is Sakit sa Ulo Pose. Yung ano natin dyan. Parang yung project na to. Okay? So, if hindi na siya nagpapakita, just tell me lang guys ha. So, para maanuhan natin. Para okay, nandyan siya na layer.
Okay, so ayun na nga. Nag-ano na siya, nag-turn off na siya. So wait lang talaga ha. Can you please give me one more time? Paghanapin ko yung ano. Kasi may nakasave na ako dun eh. Saan ko yun sinave kanina? Photoshop Fundamentals. Okay. Asan na yung iba? No, pumapasok. 7 na to na fundament. Okay, so for this, Bakla, saan mo yung sinave? Here. Rename ko lang muna. Photoshop lesson 1. Lesson 1.2. Okay. so let's make a project. Okay, here it is na. Window. Nagpapang siya. Not responding. Bakla. Ay. Hi guys, bigla akong na freeze. But here we are now back. Okay, present natin itong window na to. Naglag ako kanina. Can't share. Bakit siya can't share? Kind of just like this. Okay? So first, Hmm. I'm gonna show you how we're gonna Ay, ba't siya can't? ano pa lang natin. Ayan. Yes. First, let's open our photo. Okay, ayan. Okay, so, yan yung screen record ko. Okay, so first, open tayo ng Photoshop. So, can you also please open your Photoshop right now? Okay, so pagka-open natin ng Photoshop, so yan yung bubungad sa atin. No? Ay, wait lang. Okay, so yan yung bubungad sa atin. So, makikita natin dito, welcome to Photoshop. So, we have here, ito yung mga previous na mga projects ko. Itong sa Kaywang Od na magazine. Yung babaeng may red sa mata. Itong another Kaywang Od. And then, ito naman, itong sa PhilHealth ko na, hindi yan sa PhilHealth, parang sa PWD ID ko. Gagawin ko sana ng parang digital copy, pero wag na lang, tinamad ako. So, ito yung parang workspace natin pagka-open natin ng Photoshop. Okay?
So Ma'am Jo, you're also using Adobe Photoshop 2024, right? Mm-mm. Okay, so what about the others? What versions are you using? Na I know what versions you're using. 2019, kay Sir Bibbs, yun yung also have 2020. Okay, 2020 din kay Sir Allen. Tingin po 2024. Okay, so nagpa-install lang din ako nito. Nagpa-install lang ako nito bakla. So yung nagpa-install ako sa friend kong nagko-computer. Kasi dati parang madami akong alam na sites, pero yung ginamit kasi siya ng brother ko and ako yung nagturo sa brother ko paano mamirata ng application. Kaya ayun, kampante na ako sa kanya kasi syempre tinuruan ko na may in-install siyang game. And then yun yung reason bakit nag-new laptop ako last year. Kasi yung laptop ko na galing abroad, wala na talaga siya. Tapon lahat. Tapon yung software, tapon yung hardware. Sira, pati yung, yung SSD niya. Yun yung nangyari. Ewan ko anong dinownload ng sungang yun. But yun yung nangyari. Kaya, ngayon, pwede naman kayong magpa-download sa mga trusted nyo na friends, no? Or sa mga computer shops. But me personally, hindi mo na ako magsasend ng mga applications. And even for myself talaga, parang nawala yung trust ko sa sarili ko dahil sa apprentice ko, kumbaga, nag-fail siya. At sa laptop ko siya nag-fail. Kaya ayun. Ito yung tungkol sa atin. And here, sa taas, nakikita nyo din ba yung mouse cursor ko? Nakikita po? Kita po ba siya? Okay. So here we have the file tabs, the edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, plugins, window, and help. So yung mga yan, they are called tabs. No? So parang sa Windows, Microsoft, parang sa Microsoft Word lang natin na application. Meron tayong mga tabs. Edit tayo ng, gawa tayo ng dito. Okay, so pag gagawa tayo ng project natin, so, ang bubungad talaga sa atin yung recent. Pag wala namang recent, blanco pa yan. So, pero, when you click save, photo, print, art and illustration, web, mobile, film and video, meron na yan siyang, kumbaga parang template na size, no? So, we're gonna name our file. Pwede din natin ma-customize yan kung anong width and height. Kung gusto natin inches ba or pixels per inch. And then sa color mode. So sa color mode, RGB, okay lang yan RGB. Pag yung gagawin natin is digital, no? Pero pag ipiprint natin siya, much better CMYK. Bakit CMYK? Are you opening your Photoshop right now ba? May nakikita ba kayong options dyan? Sa color mode na CMYK? Yes or no? Okay, meron. So, napapansin nyo ba na minsan pag meron tayong ginagawang graphics art or in-edit natin na photo, tapos pagpa-print natin sa print shop, it doesn't have the same color as we expected it to have. It doesn't have the same brightness or vibrance that we want it to have. So, it changes kasi yung RGB colors, kasi yan red, green, blue colors, kasi yan sa light. Okay? So, sa mga screen natin, sa cellphone natin, okay lang yun. Pero pag sa print media, much better, CMYK yung gamitin natin na color mode para mas kuha or parang kung ano yung color na ginamit mo dyan sa digital natin is hindi sobrang magkalayo yung color na kakalabasan niya sa pag-print mo na. Okay? So, and then we also have background here. Gusto mo ba white or black or transparent lang?
So, if sa Canva, magagamit mo lang yung transparent, pag may Pro ka, sa Photoshop naman, pag may crack ka, magagamit mo yan lahat. Okay? So, meron dito pa din color profile and pixel aspect ratio. 300 pixels, just make it white. Okay, dito sa ating right side, Okay, so parang here now we have, okay, so dito banda na part, here we have the layers, parang layers part. Andyan yung layer dyan. So, nandyan din, i-click natin dyan. Dyan natin magagamit yung clipping mask. So, yung clipping mask, guys. So, yan yung pag mag-a-adjust tayo ng editing or ng color grading. For example, meron kang background nilagay sa Photoshop. And then, meron kang another picture nilagay sa Photoshop. Gusto mo, yung picture mo lang, hindi kasama yung background, yung i-edit mo ang adjustment. So, what you're gonna do, you're gonna right-click it, and then, merong lalabas doon na parang clipping mask. Okay? Pero another layer na naman yung adjustment mo. Wait lang. Ito na ba yun? that is to zoom in and control. Okay, so yan, yung ginagawa ko dyan is Control plus and Control minus. So, yan yung parang pinaka-general na shortcut sa lahat. Okay? As you can see, medyo Napunta na siyang Napunta na siyang pagtapat. classy or the shortcut. Or Ay. As you can see, medyo marami-raming mga parang eyesore, parang maraming icons natin dito. Okay, so start tayo sa pinaka-first. Okay? So, yung nasa pinaka-top na tool nyo dyan, that you have, ito, that is the move tool. Yung move tool natin, yan yung pwede nating magamit para ma-move natin yung ating object. Pero, unlike sa Canva, di ba sa Canva, parang meron silang layers pag gusto mong makita yung kanilang layers tab. Pero, pag gusto mong i-click anything in the screen, automatically mamumove mo na siya, right? Dito sa Photoshop, if wala ka sa layer na gusto mong i-move, hindi talaga yan siya mamumove. Okay? Layers. So, paano natin lalagyan ng picture dito sa ating project? So, what we're gonna do, we can open another file. So, dyan pala, yan yung ating adjustments panel. So, andyan yung adjust natin yung brightness, yung saturation, yung screen. Parang simple photo editing lang. No? Okay, so sabihan nyo lang if parang medyo, medyo fast-paced lang. Okay? So, pag i-hover nyo yung mouse nyo dyan, lalabas kung ano yung ibig sabihin yan. Okay, we also have here the properties. Okay, some gradients. Okay, and then our color, of course. And then, dyan yung histogram. Kita nyo yan? Yan yung histogram, guys. Andyan nakalagay kung ano yung ginawa nyo last time. Di ba, Ma'am Jo? Dati, guys, nung isang undo pa lang, iisa-isahin mo dyan, tapos click ka na naman ng delete, click ka na naman ng ganun. Pero, kinagandahan nun, makalagay kasi doon yung lasso toolbar or text. Makalalagay kasi doon kung ano yung tool na ginamit mo. Okay? And ito naman yung ating comments. Okay, we also have some comments here. So, for example, you're collaborating with other artists. Meron kang comment na, uy, yung part ba yan dyan sa baba is ginawa ko na lang ganyan kasi parang Serena, kasi dito sa ating bayan, may mga Serena na Cameroon, yung mga ganon. Okay, so yan naman. So again, yung nasa taas, yun yung mga tabs nyo. Okay?
Kung nasa baba naman sa gilid yan yung inyong tools. Pwede siyang nakaganyan, and then pwede din naman siyang nakaganyan yung kanyang orientation. No? So, pwede siyang tagdadalawa-dalawa yung orientation. So, click nyo lang yung dyan na part. Okay? So, pwede din siyang pa-straight lang nakita nyo na. What do you prefer ba? Let's start with Sir Allen. What do you prefer, Sir Allen? Yung kita ba lahat or yung dadalawa? So, mas maganda ata yung kita lahat. Okay, parang yung straight line lang sila lahat, right? What about Ma'am Jo? Ma'am Jo? Sorry, nakamute. Ako, ang ginagamit ko usually is yung ganyan, yung dalawang layer. Okay, so, depende din yan sa preference natin, no? So, kay Ma'am Jo, prefer niya yung ganyan. So, bakit mo yan prefer, Ma'am? Hindi ko alam na sanay ako kasi tsaka pinapalitan ko kasi siya nung mga usual kong ginagamit. Parang in-edit ko na yung tools niya. Kung ano yung usually kong ginagamit. Yun. Okay. So, pwede nyo din yung gamitin, no? Pwede nyo yung arrange yung mga tools, yung ano ba yung nauna, ano ba yung andito sa gilid, no? Pwede nyo yung ma-arrange. So, parang magiging ganyan siya. Pag i-click nyo naman yan, parang pahaba siya. So, I prefer that kind of orientation. if pahaba yung So, tools na yan, di ba meron tayong so, di ba meron tayong yung ibang tools natin is merong parang small triangle sa baba. So, ibig sabihin yan, hindi lang sa isang tool. Ibig sabihin yan, meron pa siyang other tools na pwedeng ma-access dyan. Okay? Na parang same-same sa kanyang trabaho or same-same ng kanyang ano pong tawag doon? Parang at paano mo siya gamitin. Okay? So, pag i-hover nyo din dyan, makalagay, lalabas din kung ano yan siya, lasso tool ba yan, move tool ba yan, and meron ngang, parang tutorial na pwede mo ding i-click para, sorry guys, I really am a bit sleepy na. So, meron dyang other tools na pwede mong ma-access, and then merong video na pwede nyong maklik and makita. Kumbaga para sa short tutorial in each tools that you have. parang ng picture. Kasi yung parang kanina, diba? Okay, dyan naman yung ating file tabs. So, ngayon, mag-a-add tayo ng image. So, para mag-add ng image, open tayo ng image. Parang gagayahin natin. So, let's get this one. Open ka ng image, pero mapupunta yan sa another tab. So, paano natin yan i-move or ita-transfer or ika-copy-paste papunta nun? So, for me, ito yung ginagawa ko usually. The easiest way is to just copy-paste the layer. Okay, so how to do that? I'm gonna go to the layers side. And di ba nakikita nyo yung merong nakalock? So, i-unlock nyo muna yan para magamit natin. And then, click natin, Control-C or copy. And then, balik tayo sa project natin. And then, Control-V lang agad. May lock button siya dito. Okay, so as you can see, nag-hover-hover ako sa parang padlock niya. Okay, so kinlik ko yon because in that way, as you can see, pwede na natin yan siyang matransfer. Okay? Click natin yan, Control-C, or right-click, and then copy. For shortcut, Control-C, and then balik tayo dito. And then Control-V. Balik sa ating tabs, sa ating project, and then Control-V. Just that simple and easy. And then, syempre, resize natin siya. Okay?
Yan yung move tool. Yan yung sabi ko, diba, na meron siyang parang video tutorial na you can use. You can use and you can watch. Para malaman, ganito pala yung mga move niya. Ganito pala siya gamitin. na triangle. Ibig sabihin yan, may other tools pa yan. Okay, so, as I said, pag meron siyang small triangle and then right-click nyo, lalabas yung other tools na related sa kanya. Here, we right-click, meron pa yung artboard tool. Okay? So, sa move tool muna tayo, pwede nyo din yan siyang i-drag. Okay, so as you can see, dahil nasa layer yan, nasa layer niya, and then hindi siya dalawa ng layer yan. lock, so pwede natin siyang magamit. So, hindi yan siya, yung Okay. So, as you can see, tinatry ko dyan if mamumove ba, kasi nasa space ako ng kabilang picture, right? So, di ba sa Canva, pag nasa space ka ng kabilang picture, tas ida-drag mo, change mo lang agad. Pero ngayon, kahit naka-move tool ako, pag ipunta ko sa kabilang image, o di ba na move ko yan? Pero pag dyan sa kabilang image, hindi talaga, natitwist pa. Pero yung kung anong layer lang talaga na may hawak ko, doon lang talaga siya mag-move. Hindi talaga siya mag-move sa kahit ano-anong layer or part. Bago pa natin siya mamumove. Okay? We'll only be using, we're gonna delete this. Okay, so delete na natin yung isa kasi isa lang yung kailangan natin. Yung pinaka-simple natin gagawin dito sa Photoshop. Okay, Control plus, Control minus. There are a lot of ways to do that. But the simplest Okay, so tingnan natin ngayon paano kunin natin yung background. Okay, so yung pinakamadali na pwede nyo gawin is to click the select tabs and then subject. Kumbaga, yung Photoshop mismo, yung parang magde-detect kung asan dyan yung subject mo. Okay? And now, na nakita na niya kung asan yung subject mo, you can now click itong andito sa baba. May nakikita ba kayo dyan parang square or rectangle na merong circle? So, click nyo yan. Okay, yan yung ating layer mask. Okay. So, as you can see, nawala na yung blue background natin, no? So, napakadali lang i-select natin yung part na gusto nating mawala yung background and then click natin yung layer mask. So, nawala na yung ating background. Okay, so aside from that, meron pa din namang ibang pwedeng gamitin. Para makuha natin yung background, pwede natin gamitin yung eraser. Pwede nating i-lasso tool, lasso selection tool. Okay, nasa first tool pa lang tayo dyan. Okay, next naman is yung rectangular marquee tool. So, rectangular, that is another selection tools pa din yan. Yung lasso tool and yung magic select tool. Okay? So, tingnan natin yung rectangular marquee tool. Okay, so as you can see, meron akong na-select na part. So, paano ko yan i-move? Okay? So, pag i-drag nyo yan, just like this one, which I am about to do, hindi natin mamumove yung na-select natin na part. tagal ba? Okay. So, just like that one, dinrag ko siya, pero yung nangyari, hindi yung selected image ko yung na-drag. Kundi, yung square lang or yung rectangle yung na-move. So, para ma-move yung sinelect mo, you're gonna go back to move tool talaga. So, mano-mano talaga siya. Okay, click nyo naman, click nyo ulit yung move tool. Okay. So, diba, by this time, yung na-move is yung selected area na. Okay?
So, yan yung, yan talaga yung important part and always natin isa-isip. Always go back to the move tool. Okay, so meron, kasama na rectangular marquee tool, meron ding ellipse tool. And then we also have the lasso tool. So, sa lasso tool, magse-select tayo dito. So, same pa din na parang yung point natin is makuha yung kung ano yung gusto nating ma-select, no? So, click and then diretso-diretsong drag ng ating mouse. And then, pag binitawan mo na, yan na, meron ka ng selection. And again, just like kanina, pag hindi yung move tool yung ginamit mo, yung selection niya yung machi-change. Okay, so yan yung ating marquee tool. So, lasso tool. So, kasama ng lasso tool, meron din siyang others na meron yung polygonal tool, lasso tool, and magnetic lasso tool. So, sa polygonal, so, click ka lang. So, for me, sa lasso tool, yan yung ginagamit ko yung polygonal lasso tool. Kasi click ka lang and very precise talaga yung masa-select mo dyan. Okay? So, hindi yan siya magdadrop ng selection kapag hindi mo kinlik. Unlike sa lasso kanina, na isang click tapos, talaga careful kung saan ka i-move mo yung mouse. Diba? So, meron na tayong selection. Balik sa move tool. So, diba, as you can see, mas crisp and mas very accurate yung kanyang pagkakakuha, pagkaka-cut out. Pero, hindi lang siya nag-curve kasi nga, polygons yung niya. Okay? So, next to that naman, we also have the magnetic lasso tool. Yung magnetic lasso tool naman, parang dinidetect niya kung asan dyan sa tingin niya ang parang same siya sa subject, sa select subject, pero dyan lang is parang you're gonna move your mouse. Wala kang kiniklik dyan yung mga points na yan ha. Wala kang kiniklik. Minumove mo lang talaga yung mouse very close to the edge of your subject. No? And then, yung Photoshop na yung bahalang nag-magnet na kung anong gusto nating isama na merong background and walang background. Okay, so diba? Ina-magnet niya. Okay, so kailangan mo talagang i-hover sa pinakagilid-gilid niya. Okay? Kasi pag hindi mo siya i-hover doon, as you can see on this one, di ba meron siyang blue pa din? Okay, kasi na-hover ko siya doon. Okay, and then ngayon, balik na naman yun sa move tool and then move na naman natin. Okay? So, napakadaming ways paano kumuha ng background sa ating Photoshop, sa Photoshop, no? So, next na naman na tool dyan is yung para magic wand or select tool, kumbaga. Pero you're gonna click it. So, yung quick selection tool. Okay, kasama sa quick selection tool, we have the object selective tool and the magic wand. Okay? So, yung sa select tool natin is, click ka lang ng click sa kung saang object or saang part ng image gusto mong mapasama. Okay? So, pwede mo din yung i-minus pag, for example, may nasamang background. Pwede mo din i-click lang yung minus. Okay? So, as you can see, click ka lang. And then, kung ano or asan yung kinlik mo, isasama din nila para magiging selection mo. Okay? And then, same as kanina, meron na tayong na-select dyan. So, punta na tayo sa layer mask. Okay? And then, boogs. Wala na agad ang ating background.
And the next, we have the crop tool. Okay? So, the crop tool, very explanatory na yan. So, alam naman nating lahat kung ano yung ibig sabihin ng crop tool, right? So, sa frame tool naman, so, di ba sa Canva, meron tayong frames na available. Pwede nyo ilagay doon yung picture nyo. Dito sa Photoshop, pwedeng kayo mismo ang gumawa ng frame. That's why we have a frame tool. So, you can create a placeholder frame for your images. Okay? So, what if gagawa ka pala ng parang template mo sa story? So, gagawa ka ng frame para i-drag and drop mo na lang din yung image mo doon. Okay? So, part 1 pa lang yan ng Photoshop. Okay. Punta tayo sa iba. Itong 1.2. So, click X na natin. Ay, hindi pala yan. Okay, ito pala. Okay, yan siya nakapresent. Okay, so next we have the eyedropper tool. So, as you can see, yung makikita natin is meron siyang parang eyedropper na tool, diba? And then kung saan niya pinoint out yung eyedropper, yun yung pukahanan ng color sample, kumbaga. Okay? See? So, dyan mismo yung lumabas dito sa color, dito sa parang may yellow. Okay? So, kasama ng eyedropper tool, meron tayo dyang other tools pa. Okay? And, sa baba niyan, dyan yung mga pang retoke na natin ng mga tools. We have the spot healing brush tool, the remove tool, the healing tool, the red eye tool. Okay, yan na yung pang mekos-mekos natin sa mga mukha ng clients. Okay, just like this one. So, diba itong image na to para siyang marijuana dyan or ano ba yung ginawa niyo dyan. Okay, so because of the light. So, what we're gonna do, so yun yung gamit ko dyan is spot healing tool. Okay? So, diba, yung mga blemishes niya, nawawala. And then, may pimple siya sa baba. Bugs! Wala na agad. Magic. Ngayon, kunin natin yung red eyes sa mata niya. So, yung red eyes, yung spot healing brush tool, nasa ibaba yan ng eyedropper tool. Okay? Okay, are you following ba? Okay pa ba tayo, guys? Okay, okay na okay pa. Naging black na siya ulit, nawala na yung kanyang red eye. Okay, so ngayon balik tayo dito sa Okay? Let's try to... So yan naman that is a brush. Okay? So yung gagawin lang natin ngayon is parang sa first activity natin is parang, kumbaga para makapa nyo lang kung ano yung Photoshop, no? So, what you're gonna do is you're just gonna apply and parang explore and experiment with all these tools. Yung gagawin natin is, just like this one, meron tayong picture, kukuha na natin ng background, and then parang naaalala niyo yung mga notebook sa kabataan. Yung parang dati na time, yung iyan. So, parang yan yung gagawin natin, di ba? So, meron siyang duplicates ng kanyang action or pose, and then each duplicate is magkakaiba-iba yung adjustment natin. Okay? So, merong 2 saturated, merong black and white, merong normal lang. It's up to you. Okay, and then sa likod is very mga graffiti or something. You can also add text. Okay? Control J. Okay? Control J lang natin and then balik tayo. Okay, so yung ginawa ko dyan is,
kinopy-paste ko lang yung ating subject. Okay? So, para same lang siya. So, yan pala yung shortcut na kadalasan kong ginagamit, yung Control-J. Control-J is the shortcut for duplicate layer dito sa Photoshop. Okay? So, in-adjust ko yung yung nauna, dapat sa front, yung parang pop sa gitna. Okay? As you can see, pag i-adjust natin dyan, okay, so, di ba silang lahat yung nag-change? Silang lahat na nasa, that's below the adjustment. Di ba? Yung dalawa, so, yun yung na-applyan ng changes. But, when we click here, yung, asa na ba yun? Copy layer. Let's select copy layer. Maliit ko yun. Ba't siya Uy! Ay, naka-pause pala. Okay. So, create clipping mask natin. Okay? So, pag create clipping mask, ibig sabihin kung yung layer, yung adjustment layer, kung kanino lang siyang layer naka-clip, dyan lang mag-e-effect yung adjustment mo. Okay? So, pwede nyo din yung paglaruan sa paggamit ng mga effects sa pag-masks nyo. Okay? Okay. So, after we apply that, kung ano lang yung below ng adjustment natin, yun lang yung nag-change. Okay? So, here, yung sa left side lang, yung nag-change. Kasi yun lang na layer ang, dun lang nakaklip yung adjustments natin. Okay, dyan naman, punta na naman tayo sa adjustment. Okay, mag-a-adjust na naman ako dyan. Okay. So, as you can see, so kung asan na layer lang siya, so yan, hindi na siya naka-clipping mask, pero yung background is naaapektuhan pa din. Right? Kasi hindi siya naka-clipping mask. So, create na naman tayo ng clipping mask. Okay. And then, sa picture na lang talaga na-apply yung ating adjustment. Okay. So, and now, the next tool that we're gonna use, diba? Meron yan siyang background. So, kasi change background natin. So, ngayon, we're gonna put a background color in our project. Okay? So, select ng color dyan. Okay, so yung sinelect ko is parang peach, na may parang something orange. Okay. So, kinlik ko yung paint bucket tool. Okay, now we have the color for our background, which is orange, na ginamitan ko din ng eyedropper kanina para makakuha ko ng parang sample sa cup niya. Okay, now punta tayo sa brush tool natin. So, ngayon, okay, so diba, ang kasunga-sunga ko ngayon, so, nagkukulay ako, add muna tayo ng layer, okay? So, pag hindi tayo a-add ng layer, kung saang layer siya ma-add yung kanyang brush stroke. So, add tayo ng layer dyan. Okay, so tingnan natin, kasi dapat nasa background. So, yung place ng layer ko. Okay, so as you can see, sunga-sunga ko dyan kasi nag-change ako ng kulay, pero hindi ko nakita na yung kulay na changean ko is
yung secondary color. Pero, yung, kasi dyan, yung brush color kasi talaga dyan, yan yung color na nasa front, which is, yan yung orange, right? So, dapat i-click ko muna yan. Okay, so para na akong siya nga dyan, nag-change siya ng brush, okay, so parang, bakit hindi ito nag-work? Wait lang, nakakonect ba ako sa internet? May normal lang ba to? Ano ba to? Change ko na naman ang color, ginawa kong pink. Shesh! Shems, bakit wala pa din? Wala, brush tool ba talaga to? Na ako? And then, ayun, pagkakita ko doon, so kita nyo yun, pansin nyo yung sa layer. Wait lang. Asa na yun? Ayun! Pansin nyo dyan sa may layer na, asa na yun? Okay, so pansin nyo dyan dito sa layer 3, naka-orange pa din siya. So, naglagay, merong brush strokes ako nagawa, pero orange siya, kaya hindi siya nakikita dyan. Kasi yung change ko ng kulay dyan is yung secondary color. Okay? And dun ko pa malalaman, pagkatingin ko dito sa layers, ay abobo, orange pala siya. Okay? So, dun ko pa maiisip na i-change to. Tingnan nyo, inansi-ansi niya pa. Okay, ayun. So, right after na-click ko yun, gumana na siya. Okay? So, lagay-lagay lang ako dyan ng parang mga graffiti na parang strokes. Okay? So, parang sa first activity nyo talaga is parang getting to know with Photoshop. Okay? So, you can experiment with different brushes, with different brush strokes. You can add, meron tayong special effects brushes dito. No? So, meron parang spray paint dyan. Meron parang sa painting. It depends on you, on what you want to do with your parang first activity, okay? So, yung inspo ko talaga dyan is parang sa retro lang. Okay, but it depends on you kung ano yung gusto nyo gawin. Basta, just use as much tools as you can for your first activity. Okay? So, clone stamp naman natin. So, kung ano yung nasa, i-hold natin yan siya. And then, kung ano yung nasa parang other circle niya, yun yung ikakopy niyan. So, that would be good in making patterns. Okay, next naman, we have the history brush tool. So, history brush tool, so kung ano yung ginamit mo na brush kanina, so, babalik niya lang. Okay, and then we also have, of course, the eraser. Kung meron tayong pansulat, meron din tayong pambura. So, pambura ng mga kasalanang ating nagawa. No? Sana may eraser in real life. Charot. Charot lang. Okay, so yan yung eraser natin. So, sa baba niyan, meron din yung bucket tool. So, di ba yung bucket tool yung ginamit natin kanina sa paglagay ng background color? We also have the blur tool and the smudge tool. Okay, so pero yung again, di ba, hindi ito siya parang yung over na mga edits natin sa cellphone na filters, na mga very blur sa likod. So, yung blur natin dito is katamtamang blur lang. Okay? So, tingnan nyo yung black and white. Diba? Slowly, nag-blur siya. And take a look at the original one. Pero yung pagka-blur niya is hindi siya agad-agad ba, no? So, hindi siya agad-agad na super blurry na. Parang very, very light lang talaga. So, ang dami ko nang in-apply dyan na pinagbabalik-balik ko na drag na blur para ma-achieve yung ganyan na blur. Okay?
And then ngayon, Control Z, Control Z. I can Control Z as much as I can na ngayon. Okay? Smudge tool naman, obviously, mas smudge natin kung ano yung colors or brushes na ginamit natin dyan. Okay? And then sa baba ng smudge is we have the dodge tool. Dodge tool, burn tool, and the sponge tool. Okay? So if you're familiar with snapseed, so yung ating pag-dodge, yan yung parang pag-lighter or pagpapaglow ng ating photos. Yung burn tool naman, from its word burn, no? So, syempre, parang ilulutuin niya yung color mo. I-deepen, i-darken niya, kumbaga. Okay? So, the next tool that we have is the pen tool. So, sa pen tool natin, pwede tayong gumawa ng shape. So, this is very useful for your logos. Okay? Pwede tayong gumawa ng shape. Pwedeng lines lang. So, as you can see, shape yung nakalagay dyan. Pwede nating lagyan ng fill. Pwedeng walang fill. So, diba, ang daming options dito. Okay? So, gaano siya kalapad, gaano siya parang close to each other. There's a lot of options that you can use in here. Okay? So, next we have the text tool. So, sa text tool, meron tayong horizontal, mayroong vertical, meron ding vertical na nakamas, and horizontal na nakamas. Okay, so yung horizontal lang yung gagamitin natin ngayon. Okay, so yung ko dyan is parang sakit sa ulo yung ating activity. So, sakit sa ulo pose. Okay, so pwede nating ma-change ang ating font color. Andito yung ating font style. Andito yung font family, regular, naka-italic ba yan, or whatever. Here we have the size. Okay, so sakit sa ulo pose. Ayan. Okay, so ngayon naman, para ma-applyan natin ang effect, so kahit sa anong image, so not just in text, but even in our images, so click natin okay, so parang pinoposition ko pa muna ito. So, asan ko yun ilalagay yung sakit sa ulo pose. Okay. So, dito na tayo. Right-click na natin dyan. Yung layer. Sa layer tayo mag-right-click ha. And then, lalabas dyan, we have here the blending option. So, click natin yung blending options and lalabas ang sangkatutak na options. Okay? So, each one of this here, merong blending options dito. For example, we have the bevel and emboss, merong inner shadow, merong pattern overlay. Okay, pwede nating malagyan dyan. Okay, so gamitan kaya natin ng, yung gagamitin ko kaya dito? Parang drop shadow ata yung i-click ko dito. Outer glow pala yung nilagay ko, okay? So, pwede mong ma-select yung opacity niya. Okay, so yan yung opacity natin. Okay, so I keep on clicking there and parang nadidelete ko ata yung dyan. Yung ginawa ko kanina. Tapos uulitin ko na naman. Okay, so yan yung mga shape tool natin, okay? So, kung kanina yung pen tool is pwede tayong gumawa ng straight, ng curve, and whatever. This one naman sa shape tool is shape mismo talaga. Ano ba yan? Rectangle, square, circle, triangle. So, depende sa kung anong available natin dito. Okay, so as you can see, so nawala yung ating blending option. So, lalagyan ko na naman siya ng blending options. Okay, so even our
drop shadow, pwede tayong mag-pick ng color, kung anong klaseng color yung gusto natin. Okay? So, pwede nating ma-adjust kung anong angle niya, sa taas ba siya, sa baba, sa gilid, gaano ba siya ka-strong, yung opacity niya. Okay? So, yan naman na tool is pang-move lang siya in our project. Okay? Yun yung hand tool and then yung rotation tool, obviously, para ma-rotate natin yung ating project. Okay? So, ayan, ito yung histogram natin. Okay? So, and then sa baba niyan, we have the zoom tool. So, zoom in and zoom out. Okay? So, yan, as you can see, we have here edit. So, if you're just like Ma'am Jo kanina, so, change and in-edit ni Ma'am Jo as to kung ano yung usually na ginagamit niya. Okay? So far, so yun lang naman yung parang gusto kong gawin nyo to explore lang. So, you learn how to, I already showed you kanina, so you apply it, how you remove your background, how you add an image in your project, depending on your preference, and add text, add blending options, add brush strokes, add shapes. Okay? Do you have any questions? Yes po, that is for assignment po, Sir Viv. Okay, kasi, diba dati active discussion 1 hour, tapos activity 1 hour. So, sa Photoshop, sa first class natin, hindi talaga kayang 1 hour lang matatapos ma-explain ang Photoshop. Okay? So, even if lahat ng, wala pa yung na-explain ko is wala pa yung kalahati sa potential and sa all the things that you can do in Photoshop. Okay? Do you have questions? May questions ba kayo? Sir Allen? Coach, yung ano lang po yung video, coach. Yung video, review nyo na lang? Oo, kasi marami na po. Kasi medyo marami, di ba? Okay. So, what about Ma'am Jo? I'm sure wala na tong question si Ma'am Jo. Alam niyo ng Photoshop. Hindi. Ano yun? Yun yung question ko. Parang, di ba, naka-clip yung each layer nito ni sakit sa ulo. Tapos yung each layer, nilagyan siya ng color adjustment. Tama? Yes po. Oo. Yes po. Tapos may naka-black and white, may naka-ganyan, may naka-ganyan. Ang ginawa ko sa akin, parang kinip ko yung original, tapos gumawa ako ng 3 ibang layers. So, bali, 4 na layer siya. Tapos yung 3 layers, naka-adjustment siya ng merong red, kunyari red, blue, black, and white. Pero, pag nakikita siya, pag yung original, kasi gusto ko sana yung background is yung original picture pa rin. Pag nilagay ko yung original picture sa ilalim, nagiging black and white din. Parang ganun. Nakukuha niya yung, parang kinakopy or ini-inherit niya yung style nung previous na layer. Bakit ganun? Kasi po, yung previous na layer, hindi siya naka-clipping mask. Diba? So, parang yung sa inyo is adjust nyo lang yung parang position ng layer, diba? Kung ano yung nasa ibabaw, ano yung nasa ilalim. So, much better, ganun po yung gawin nyo, ma'am. Every adjustment that you make, you clip it only to the layer that you want the adjustment to have. Okay? Mas madali po yun siya, ma'am. Hindi po kayo mawiwirla nun. Tama ba itong tama ba landas na tinatahak ko? Tingnan mo daw sa messenger. Pwede kong Wait lang po. Saan po? Sa group chat? Yes, sa group chat na lang. Hindi ko alam anong ginagawa ko sa buhay. So, yan yung wala pa siyang, ayan. Yes po. Okay, so yung ginawa niyo po kasi is parang naka-folder po ata ito sila. Oo, saan ako nagkamali? Yun. Okay, naka-folder lang yan sila. So, parang hindi ata siya naka-clipping mask talaga. So, Okay, so yung gagawin po natin, ma'am, is
same nung kanina, i-clipping mask talaga natin siya. Para yung adjustment niya, dyan lang talaga na layer. Kasi pag ganun po, even the background, mai-inherit kasi niya yung adjustment. Even yung background, yung text. Yes po. Again ako. Try nyo po yung clipping mask kanina. So, Super organized kasi ni Ma'am Jo. Hindi kasi ako organized sa sa mga layers ko. Andyan lang yan sila lahat, pero naka-clip lang yung iba talaga. nalabas Para na alam ko yung So una, yung layer muna, layer mask. Yes po. Dapat nasa ibabaw po yung adjustment. Tapos nasa baba niya yung layer ng picture. And then, i-click mo yung adjustment na layer, tapos clipping mask. Dapat, kung ano kasi yung layer na nasa baba ng adjustment, tapos kinlikan mo ng clipping mask, kumbaga, para bang i-stapler mo doon. Parang ganun yung thought niya na kaya clipping mask siya kasi i-clip natin dun lang sa kung ano yung nasa ilalim niya. Parang ganun po yung thought, Ma'am Jo. Yun. May mali akong ginagawa. So, for example, ang kulit ko lang. So, for example yan, inano ko, tawag dito. Pwede niyo pong i-share yung screen niyo, Ma'am. Bakit ba hindi natin gawin yun? Sabi ko Bakit ba hindi? Teka, lilipat ako. Sandali. Sorry, nasa kabilang computer kasi siya. Paano mag-screen share dito? Ngain ata ng tanga. Pwede ko siyang screen share tapos gawin? Yes po, sure. That's totally fine. Hindi pa po kayo naka-share screen, Ma'am. Ay, infinity mirror. Kaya naririnig niyo may asawa ko. Siyempre, mayroon technical support. Sorry. Asan ba yun? Nakikita niyo na po. Naka-block po yung screen na nakikita namin. Teka, stop share. Ang i-choose ko ba ay entire screen? Okay. Yes po. Ayan. Nakikita nyo na? Yes po. Ayan. So, tama ba yung ginawa ko sa buhay? Sample lang natin. So gawa kayo ng layer. So, ito yung eme. Ito na yung second layer. Tapos, ang gusto ko sana is yung subject lang yung nag-iiba. Parang yung background is the same. Tapos, itong subject lang yung nag-iiba. So, select subject yung ginawa ko. Tama ba? Yes po. Ayan. Tapos, kinlip ko siya. Ito. Clipping mask ba tawag dito? Ano yan? Layer mask. Layer mask. So, layer mask yan. So, tama to? Para ma-select po siya, i-click nyo po muna yan. Okay. So sa part na yan, ano lang yan? Image lang yan. Wala yung background. Yes. So, yun ang gusto ko sana is wala na yung background niya. So, tama yan, right? Yes po. And then, kung iibahin ko yung color niya, for example, adjustment na.
Tama ba? Yes po, adjustments So, na. Adjustments na tayo. Tapos ang naka-highlight, ito lang naka-clip, no? Yes po. Adjustment. May kunyari yan. Okay. Yun. Tapos, ibabalik ko kunyari si original. Ang gusto ko sana, kung ito, syempre, ayaw niya na makita. So, for example, usog ko siya ng unti. Ganun. Okay, Para so yung kunyari, gawin po natin, ma'am, click nyo po yung cinematic split tone. No, Ito. not that. Yan po, Ito. click nyo po yan. Right Okay. click. And And then, then, so wala siyang ano. Ano baka nyo pa, nasa scroll nyo pa dito. Okay, pailaliman. Okay. yes po. Asan ba yung clipping mask? So, parang itaas pa natin ng konti. Parang baka Ayan. na sobrahan. Convert Bakit to... walang clipping mask? Oo nga. Bakit ganun? Kasi parang ano kasi yan, ma'am, parang preset siya kasi. Ano na lang, wait lang. Click nyo nga po yan, right click nyo again. Right Ito, click sa cinematic. Yes po. Tapos, okay, scroll po tayo. Hanapan natin ng paraan. Artboard. Kasi ang naisip ko na lang, ano yung disabled layer Merge mask? group. Merge group. Click po natin tong merge group. Okay. Para Okay, yun na so siya. iisang layer na lang yan siya. So, pero, nakaano pa din ba? Meron pa din bang adjustment na nagawa or wala na? Parang nawala yung adjustment Parang nawala niya. siya, no? Oo, parang Okay, nawala. so delete muna po natin. Delete muna natin yung yung cinematic. Yan po, delete muna natin. Nasaan na ako? Delete layer. Yes. Okay, add natin ulit ng adjustment preset. Dito sa itong layer or ito. Yes po, dyan po. Okay, add natin na check natin yung adjustment presets. Okay, kunyari yan sa cinematic. Okay. So yung brightness na lang. Okay, try natin i-right click and then ano ba yan? Ano siya, Collapse? mask or Siguro i-try create? natin Meron siyang create clipping mask. Meron na siyang clipping mask. So, try natin yung clipping mask. Create clipping mask. And then, okay, and then yung color balance clipping mask pa din natin. ay, exciting. Wala. Ayaw niya. Disable layer lang. Bakit ayaw niya? Kung ito kaya, wala rin. So, ano na lang po tayo, ma'am, para hindi ko din hindi sakit ulo. Kasi, oo, sumasakit na ulo natin. So, i-delete na lang natin yung preset na yan. Delete natin yung preset na yan. Yung gawin na lang natin, wag na tayo gumamit ng preset, i-adjust na lang talaga natin. So, pwedeng po, blending na dito lang. po, hindi po, no. Dito po tayo sa adjustment presets. Nakikita nyo po yung parang may, okay, to the left pa, kaunti. Ibabaw ng circle na may I. Letter I na may circle. Ibabaw ng circle. Dito pa rin ako sa right side. Yes po. Left side kaunti lang. Okay, left side kaunti. Yung mouse nyo po, left side pa kaunti. Left side pa kaunti. Yan po, click nyo po yan. Sige, properties. And then, ba't hindi? Yung adjustments po, balik po tayo. Bakit nasa adjustments presets yan? Kaya saan ka ba napunta? presets. Sandali, Bakit babain sa natin. presets yan? Okay, dito tayo sa single tayo. adjustments. Okay? Click nyo po yung parang Windows icon. Click nyo po yung parang Windows icon. Anong itsura nun? Parang Windows icon. Nasa ka-level ng single adjustments. Ito. To the right. To the right. Ito. Okay. Yes po. Okay. So, click po natin dyan isa-isa kung anong klaseng adjustment. Mano-mano po natin siya. Mano-mano na siya. Yes po. So, let's say, kunyari, curve na lang para mabilis. Sige. Kunyari, yan na yun. Opo. Okay. And then, yan na yun.
Okay, so Oo. ibalik natin yan. Balik na ako I-collapse sa layer. natin yang. Yes, balik na tayo sa layer. Okay. Okay, yan. So, yung gagawin natin is, nag-aano talaga siya, no? Nagdadalawang layer Nagka-curves. siya. Oh, Okay, so right-click nyo po yan, yung curves one. curves Right-click. one. And then, Asan ba yan? Parang, naa siya yung merge. Meron din siyang, Bisaya ba lahat nandito o tayo lang? Baka hindi nila tayo parang maintindihan. tayo lang po. Sige. Try nyo po yung merge visible. Merge visible. So, pag ginanong ko siya, pwede na. Ayun, Habi! Oh, pwede na siya. I'm so happy. Clap tayo, classmates. We can do this. Yay! Ganyan. Sakit sa ulo nga siya. Okay. Sakit talaga siya. Kasi, yung ano kasi talaga sa Photoshop, di ba? Same kami ni Ma'am Jo na 2024, pero yung sa akin crack. Yung ka Ma'am Jo, hindi crack. So, yung kanya, yung pag i-adjust ko yung aking layers, di ba kita nyo kanina, single adjustment siya, pero pag in-adjust ko yung brightness, yung saturation, hindi siya pumupuntang dalawang layer, isang layer lang siya. Di ba? So, dito kay Ma'am Jo is hindi. Isa-isa talaga siya. Oo, ganun pala yun. So, tas dapat i-merge mo siya, no? Para hindi niya Yes po. mahawa dun sa iba. Oo. Ayun pala yun. Okay. Thank you. Clap, clap. You're welcome po, Ma'am Jo. How about the others? So, si Sir Beads nawala na siya Mag-off sa na ako, ha? Mag-stop share na ako. Thank you. Sure po, sure. What about Ma'am Chloe? Do you have some questions po? Si Sir Allen, Bisaya din pala. Okay, Ma'am Chloe, do you have any questions po? Okay, if none na guys, so ayun, upload ko na itong lesson natin and I will now end our lesson for today. Okay? So, kaya pa ba? Hello? Habi. Yes. Kaya pa, kakayanin. Okay, so that would be all for today, guys. Update lang ako sa GC if magpapasub ako or ano yung kasi nagsali kasi ako ng pageant and next week po aming closed door interview. So, God bless to everyone and good night. See you when I see you. Bye-bye! Bye. Good night. Good luck. Thank you!